Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. That's right! Woo! Lakas sa palakpakan at sigawan! Tama ka dyan, magandang hapon mga kapatid. Ako inyong tagabuyong matalakman. Sa inyong paningin, hindi kayo nagkakamali. Donita knows! Kaya naman, talaka may saysayan. Diyan tayo, magaling, diba team? Wala! Wala yan! Nako, Jess De Los Santos is the name. Swabing pambubuyo is my game at hindi mananahimik kung sadyang tama. Kaya naman, Team Puti, hiyaw! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Kaya naman, what are we waiting for? Simulan na natin ang pagtutuos dito sa Face to Face Harapan! Ayan, ituwid ang mali, ilaban ng tama. Yan ang punto ng ating harapang tagapayo. Unahin na natin, batas is her basis. Attorney Lorna Kapunan. Of course, ito naman ang ating spiritual advisor, Brother June Banat. At syempre, ang nangangalaga sa ating mental health, Doktora Camille Garcia. Pinakamaganda nating pambansang referee, Corina Sanchez Roat! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Hello everybody! Donita knows and of course Jess, welcome back again. Magandang hapon mga kapatid. Dito tuloy-tuloy ang pamamagitna natin sa dalawang panig na handang makipag face-to-face harapan! So ito na ngayon ang kaso natin today. Madalas ang mga nanay, hindi ba, napaka-protective niyan. Si Pilar nga ngayon, may konting sugat lang dito. Hindi na ako makatulog eh. Sugat lang yun, kalmot lang yun ha. Ultimo nga, kagat ng langgam iniiwas natin sa ating mga anak, di ba? Pero anong mangyayari sa reklamo ngayong araw na ang bata o anak ay pinagbuhatan ng kamay ng hilaw na biyanan? Grabe naman yun. Ayun. Walang magawa ang nanay kundi umaray para sa kanyang anak. Kung tayo rin naman, mapapa-ouch, ouch, baby! Di ba? Tahanan kung saan magkakasama sina Hipag, Manugang at Biyanan. Dating may kapayapaan, ngayon ay pinapalibutan na ng alitan. Sinasaktan nga nung nining, nung apo ko, siyempre masakit sa kalooban ko po yun kasi apo ko yun eh. Dugot laman ko po yun. Kahit nga krute ng mga kalaro, nagagalit nga ako. Lalo nang sasaktan ng ibang tao. Hindi po totoo yun. Yung nanay ko po kasi nag-aalaga, naglalaban ng damit. Iiwa po nila rito ng umaga, uwi na po sila ng gabi. Ouch! Ang anak si pala ang dahilan ng kanilang bangayan. Halika kayo't sa face-to-face ay magharapan. O eto na. Grabe rin naman kasi talaga, nagiinit na ang inang naghihinagpis para sa kanyang anak at nagngangalit sa mga itinuturo niyang salarin. O eto na, Michelle, humarap ka na! Nako, eto na si Michelle. Michelle! Nagsisimula pa lang, parang gusto mo nang umiyak. Oo. Kasi yung anak ko kasi pinag-uusapan dito, Ma'am Coring. Oo, tsaka yung anak mo 3 years old pa lang. Yes po. So ano ang problema, Michelle? Ayun, naano ko na yung anak ko. Sakit eh. Sinasaktan ng magaling kong hipag na hilaw. At saka sama ko na rin yung biyanan ko na plastic. Dahil kasi
Ang usapan po namin, biniling ko yung anak ko. Sabi ko, Mami Joy, okay lang po ba na iwan ko po muna dito yung anak ko? Kasi papasok po ako sa trabaho. Eh yung anak po niya, na asawa ko po, live-in partner ko po, stay in sa construction po. Di wala akong maiwanan. Okay lang, sige. Sabi ko, bibigyan na lang po ako. 100 pesos naman po na iniiwan ko. Para naman po sa anak ko. Sa isang araw? Sa isang araw po yun. Kasi yun na po talaga abot ng Uy, sapat na yun di ba? Isang daan, isang araw? Opo. Tapos, neto lang, umuwi yung magaling niyang anak. Tapos siya pala, nagsiservice. Hindi ko alam na nagsiservice pala siya na yung mamanicure, pedicure siya. Tapos, nalaman ko na yung iniiwanan niya din pala yung anak ko sa anak niya na dumating ngayon, yung Nining nga. Yung, si Nining? Oo, yung hipag kong hilaw. Oo. Tapos, isang beses po, ma'am, pag nililinisan ko po kasi nasa bahay siya, pag uwi niya galing doon sa biyanan ko, yung bata, hindi ko alam kung inaalagaan ba talaga o ewan kasi madungis. Madungis. Oo, kasi naglalaro, 3 years old. Tapos yung dito, yung sa may puwet ng anak ko, namumula. So, hindi ko pinansin. Hindi ko pinansin yun. Nagwala sa akin yun. Okay lang sa akin yun. Sabi ko, normal kasi baka makulit nga yung anak ko. Makalipas ng mga ilang araw na, nagsumbong na sa akin si Ate Baby na sabi, Shell, huwag kang magagalit. Baka magalit ka. Ayoko makialam sana. Kaso yung anak mo kasi nakikita ko na pinapalo ni Nining na pag naglalaro yung mga bata, yung mga anak, kasi may anak din po yun naglalaro sila, pag nag-aaway, or siguro kung anong mga bata, naghaharutan o pinapalo yung anak ko. Yung anak ko lang pinapalo. Tapos makikita ko may sugat po dito. May gasgas dito. May, kalmot yun dito sa may mukha. Sobrang sakit po, ma'am, para sa akin na hindi ko nga po yan pinapakagatan ng lamok Sino naman pero may umami na ba? Napatunayan mo ba na yung mga kalmot, yung mga pasa, kagagawan mo manugang mo na hilaw? Opo. Sinabi po sa akin ni Ate Baby at nakita din po niya na yung Nining po ang may gawa. Hindi ko pala kung anong galit nila sa akin, bakit po nila ginagawa. Kung hindi po pala nila kayang alagaan yung anak ko, ba't di nila sabihin sa akin? Kasi nagsabi ako sa biyanan ko, okay. Karaniwan yun, makukuha mo yung katotohanan dun sa bata mismo. Opo. Tinanong mo na rin sa anak mo. Tinanong ko yung anak ko kasi ang anak ko medyo bulol-bulol. Ano pa lang siya magsalita. Nag-aaral, 3 years old. Sabi ko, anak, saan mo nakuha yan? Nining, palo. Ayun. Gano'ng katagal na yung ganyang klase ninyong kasunduan? Bago lang po. Kasi bago lang. Opo, kasi June 30 po, namatay tatay ko. Sa tatay ko po ko talaga yun iniiwan. Pumapasok po ako. Kasi may nanay din naman po ako, okay naman. Kaso lang, may sakit po. Hindi ko po pwede iwan doon yung anak ko kasi masyadong makulit po ang 3 years old na bata. Correct. Hindi po anong sakit ng nanay mo? Ubo. Ubo ng ubo po siya. Opo, ubo ng ubo siya. Naku, patingnan mo na yun. Opo, yun nga. Kaso mang kulang pa po ako sa pera. Opo. Option ba yon na pagka gumaling yung nanay mo, doon mo na lang iiwan? Hindi nga din po, ma'am. Kasi ang nanay ko kasi medyo nag-aano din Ay, po. naninigarilyo. Nagsisagarilyo po. Opo. So, hindi po ako ganun ka, din. Opo, So, sabi ko, total, itong biyanan ko, malakas pa naman, okay naman. Pinanano ko na doon iiwan. Ayun. Ano tingin mo doon, Itz? Para sa akin, bilang isang ina, obligasyon mo talaga na bantayan ng anak mo. Yes. Dapat nakatutok ka, lalo na't nasa muwang na edad pa yan. 3 years old, dapat lumalaki ang bata na nasa tabi ng isang nanay. Oo, so para ibigay mo... ninenervyos naman ako sa'yo. Nanay din ako, wala sila sa tabi ko ngayon. Hindi, sa kanya kasi, Ate Kuring, sa'yo naman may naiiwan na iba siguro. Oo, meron naman na pag-iiwanan. Sa kanya kasi talaga, siya yung iiwan niya sa iba, dun sa sa hipag, sa ganyan, na parang hindi talaga siya sigurado. Kung ikaw sigurado pero siya hindi sigurado sa pinag-iiwanan niya. So dapat ganun. Para sa akin, dapat nasa tabi yung anak mo. Ikaw naman, Jess. Madaling sabihin yan, pero tanggapin natin, hindi lahat tayo pare-parehas ng sitwasyon. Wala siyang pribilehiyo na may ibang taong pwedeng tumulong o malalay sa kanya. Yung asawa niya stay in sa construction siya talaga, papasok siya sa trabaho. Kahit pag gusto niya magstay, alagaan yung anak, kailangan din niyang kumita para dun mismo sa bata. Yun nga. Kaso nga, kukita siya, pero ang nagiging problema, yung anak niya,
ang nagsasuffer ng mga sitwasyon, di ba? Nando naman yung lalaki, asawa niya magtrabaho ka dyan. Ako bahala sa anak natin. Tama, di ba? Hindi. Pero ito nga yun, kasi kampante ka sana, kasi pamilya mo pa rin naman, yung pinag-iiwanan mo ng bata. Okay, trabaho lang po. Okay, so aalamin po natin ano ba talaga ang punot dulo nito at ano ang magiging solusyon sa ganyan na napakarami ang may ganitong problema Hindi alam kung saan iiwan ang anak. Karaniwan merong matandang kapatid yan. Pero sa pagkakataong ito, nag-iisa. Opo. Okay, na 3 taong gulang. Ano ang solusyon sa problema ni Michelle sa pagbabalik yan ng Face to Face? Harapan! Harapin mo face to face. So, ang talagang galit mo ngayon, dito sa sinasabi mong pananakit at pagpapabaya sa anak mo na ipinagkatiwala mo sa iyong biyenan, na ipinagkatiwala na naman sa kanyang anak, yun na nga, yung pananakit sa bata, Paano kapag nagkakasalubong ba kayo nung iyong hipag? Hindi po. Hindi pa? Kasi Pero kinumpronta mo na? Opo, kinumpronta ko po. Kasi yung sa nakuha ng anak ko, yung sugat. Sabi niya, nadapa lang daw. Sa tuhod. Pwede pa sa tuhod. Pero yung dito, tapos dito, kuha pa ba ng dapa? Yun, hindi na po ako naniniwala. Hindi, tsaka yung palo. Oo, yung palo. Tapos, syempre siguro, dahil nga anak niya yung nining, yung biyanan ko, magnanay sila, ako na yung mali. Kaya hindi ko, binabantay naman daw nila yung anak ko. Tapos, yung paghingi ng hingi yung biyanan ko dun sa asawa ko, nung una okay lang pero nung bandang huli, wala na. Parang Bakit siya hingi na hingi? Di ba binibigyan mo na siya ng 100 piso araw-araw? Yun nga, ma'am. Ang tuwiran po kasi niya, kasi si asawa ko may trabaho, pambili daw niya ng gamot, may sakit daw siya sa puso, sakit daw niya sa high blood, pambili ganyan. Pagbibigyan siya ng asawa ko ng 500 pesos, sabi niya, Noel, dagdagan mo naman to, kulang to. Ay, grabe naman yun. Tapos, wala sa akin yun, kasi anak niya yun Okay, sige, ako may trabaho naman ako, so nabibigay ko yung pangangailangan. Walang anak si Nining? Meron po siyang anak. Pwede doon siya humingi, kasama pa niya sa bahay, di ba? Opo, magkasama nga sila sa bahay. Pero sa akin, hindi ko talaga issue sana yun. Ang issue ko talaga dito, bakit nila sinasaktan yung anak ko? Kung hindi nila kayang alagaan, bakit hindi nila sabihin sa akin? Dahil ako na lang mag-aalaga, titigil ako sa trabaho. Total, nung una naman tinatanggihan ako na, sama ko to. Kasi pagkasahod ko, nagbibigay ako. Minsan hindi ako nakapagbigay. Dahil delay ako sa sahod, tinatanggihan na ako. Sabi niya, ay, may lakad ako, may service ako. Ganyan-ganyan. Parang tapos nagiging may lakad si Nining. Parang nagiging blackmail. Oo, tapos sinasama ko na lang yung anak ko. Pero hindi naman po, ma'am, pwede palagi ko kasama ang anak ko sa trabaho. Anong trabaho mo? Sa office, tapos sa library. Sa library? Naku, hindi pwede bata doon. Hindi po talaga pwede doon. Eto na ngayon, Umuwi galing Bicol, hindi dahil inirereklamo siya, kundi dahil may nagsumbong sa kanya. Ano yung sumbong na yon? Ito, di ba? Si Nining, humarap ka na! Kaya mukha mo, hindi mo totoo! Hindi ang totoo! Kaya mukha mo, dahil alam ko yun, ikaw dapat nag-alaga! Wala ulo ka yun! Alam mo, ayaw mo masaktan anak mo! Ako nga, apat anak ko Ako nag-aalaga, ikaw isa lang! Bakit hindi ko naman sa'yo pinagkatiwala yun? Bakit ikaw nag-aalaga para ikaw nakakalam? Paano ginagawa na anak ko? Bakit ikaw nag-aalaga? Sa nanay mo ako nagsabi! Kasi nanay ko, alam mo, may sakit, sitwasyon, di ba? May sakit, maayos kami nag-usap. Siyempre, nagsiservice siya, kailangan niya pagkain araw-araw. Okay, sige, andun na tayo. Bakit mo kailangan saktan yung anak ko? Hindi ko saktan yung anak mo. Sabi na sinayang yung anak ko, saktan mo rin. Okay, ito na ang mga pagkakataon na kailangan na nating maglakad. Ang tawag po dito ay rampa ng kagandahan. Yan! Teko rin! Okay ba? Teko rin! Okay. Teko rin! Sa akin na lang kayo tumingin para lumamig ang ulo nyo, Inineng. Ayan. Ganito. Ang pagkakaintindi ko, pumayag naman kasi ang nanay mo. At tapos biglang iniiwan din sa'yo ng nanay mo. Opo, obligasyon ko man yung kasi tiyahin. Sa akin iniwala. Kaya siyempre ang nanay ko, kikita man siyempre ng pera. Wala naman nag-aano sa kanya. Ayun. Kadalasan naman kasi... Kulang yun, 100 sa inyo pupunta. Isang araw, maghapon. Ano naman pakakainin ko? Hindi ko bakit yung anak mo? Ba't wala ka para kailangan mo kumakanin ako? Bibigyan mo rin. Okay. Pero teka muna,
sandali lang. Dapat ikaw nag-aalaga. Alaga. Ano, iba-ibang issue to, no? Unahin natin yung 100 piso na binanggit nyo. Ano ang mabibili sa 100 pesos, Jess? May kanin ka May na doon? kanin na yun, may pwede. May itlog ka na doon? Makakabili ka na ba ng galunggong Pwede nun? din sa gatas, kahit yung sachet na gatas, pwede din. Yung sachet na gatas, Oo. pwede. Ano pa? Biskwit, pang merienda ng bata. Merienda, kasya na yon. Pwede na Anong yun. oras mo sinusundo yung bata? Mga 5:30 po. O, so, Six. sa'yo nakakain ng hapunan? Opo, sabi ko. Kasya yun. Kasya Kasi yun. po kasi, Oo. ang anak ko meron po yung gatas na ano. Na baon. May baon yan, may may baon nakagarapon. pa. Eh, biro mo, pang keyload mo na ng kuryente yung 50. O, di ba? May pang kuryente pa sila. Doon sa 100 piso. Pagka marunong ka, talagang 100 piso. At may nutrition yun, ha? May nutrition yun kahit paano. O, sige. So, hindi na dapat issue yung kasya ba ang 100 o hindi. Kung doon talaga ginagamit. Yung Opo, para sa duman bata. talaga. Sa doon bata talaga. man po talaga to. Pera po yung gamit ng anak ko eh. Ayun, okay. So, hiwalay naman yung gamit ng anak Opo. mo. Okay. So, ang issue mo talaga doon ay yung pananakit. May picture tayo, may picture tayo ng mga sinasabing sugat at saka peklat. Ayun. Oy! Nagkatinginan na naman kayong dalawa, ha? Mamaya na yan, ha? Okay, o eto muna. So, ito ay bandang, saan ito? Siko ba yan? Tuhod po. Ayun. Nadapa po yan eh. Okay. Baka naman talaga nadapa. Ang mga anak, ako nga nadadapa. Ayan mo, ang dami kong peklat. Ayan, sa dapa. So sa dapa, parang pwede pang Okay, sige. maging dahilan Sige po. yan. Okay. O, tingnan ba't naman. dyan Kaso natin may ito. pasa O, pa? ito ngayon. O, ano naman yan? Yan ay kalmot. Kalmot at mayroon pang pasa dito. Kalmot Sa kabilang o yan eh. pasa. Ha? Siyempre, kasagsagang kang kulitan ng 3 taon. Oo. Hindi mo man Eh, pwedeng hindi ano mo ng bata. binabantayan yung anak ko kung Hindi mo ganun. pwedeng pwedeng persa-persahin kung saan mo gusto Hindi mo pa rin ilagay. binabantayan. Okay. Binabantayan ko yan. Siyempre, may anak din ako. Ka. Siyempre, ilan yung binabantayan ko? Isipin mo naman. Isa lang katawan ko. Ilan ang binabantayan Bakit ko? hindi naman ganun kalaking bahay nyo? Ang liit-liit lang naman ng... O kaya nga, hindi mo naman lalabas yan ng kusa. Waling ka. Lalabas yan ng kusa. Siyempre, hindi ko mapapansin may gagawin Ay, di ako. sa mga tweet niya, hindi mo nga nababantayan yung anak ko. Ano gusto mo? Focus lang sa anak ko. Waling ka. Actually, pwedeng dapa. Diba? O aksidente, gano'n. Ilang araw na ba yung ginagawa mo yan sa kanila? Yung iniiwan mo yung mga anak mo? Mag-alas mag-iisang buwan na po yun. Mag-iisang buwan. Pero hindi naman araw-araw may pasa. Wala naman, hindi naman gano'n. Parang ngayon lang naman yan po. nagkapasa. Oo, Gusto mo parang ito, ngayon lang siya pasaan ko. nagkasugat. Pwede gawin mo! Matapang ka eh. Okay, Attorney Lorna, anong tingin mo? Alam nyo, Michelle, yung sinasabi mo na obligasyon ng mga hipag mo, mali yun. Kasi malinaw sa batas, Republic Act 7610, ang problema mo, negligence. At saka sa family code, ang may obligasyon dyan, magulang. At saka, Ate Corinne, administrative officer ka, dapat alam mo sa labor code na pag ang kumpanya may ganyan situation, obligasyon ng employer na mag-provide ng daycare center. Obligasyon ba ng boss yan? Oh yes, obligasyon ng company to provide a daycare center sa loob ng company and dapat sa special protection of children. Hindi ka mag-anak, ikaw may responsibility. Huwag mong sasabihin na sinaktan nila kasi yung abuse kasama dyan yung negligence. Pero paano na yung yung tungkol sa pagpalo? Kunwari, pumayag naman sila eh. There was a meeting of the minds, no? So nag-agree. So under their care, nasaktan o sinasaktan ng bata. Well, bawal din ba 'yon? Ang corporal punishment bawal na. Pero hindi yung except for mild yung pagpapalo, etc. Kasi part yan ng character building ng mga bata. Ngayon, yung nakita natin picture, hindi yung evidence ng corporal punishment. 3 years old yan eh. Ito na nga, Attorney Lorna, dahil may mga litrato tayo, di ba? Mukhang medyo madidiin si Nineng dahil may star witness. Si Michelle. Yung Sa baby pananakit na yan, daw para ni nilang Nineng pinautang sa na mga nira sa na. bata. Yon.
magkakaharap sila nung nakasaksi ng pananakit daw ha? Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So, itong si Nining, nanggaling ka pa ng Bicol, ano? Bakit ka umuwi bigla? Kasi po, binagyo po kasi kami doon. Binagyo Nasira kayo yung bahay po doon. namin. Pero Bicol ka talaga. Ano yun? Anong ginagawa mo sa Bicol? Asawa ko po, taga doon po. Okay. So, Nag-uli lang po kami dito. So, kung kasi nandoon kayo... Nagsabi rin po kasi yung mama ko din na ganyan nga na alam mo, ginagawa kong alila dito. Ginagawa akong taga-alaga ng sabi ko. Dapat hindi mo pumapayag, ma. Dapat ihatid mo din sa kanya minsan. Ipaadala mo sa trabaho niya. Kasi ikaw, syempre, kailangan mo din minsan kumita. So, kumbaga, parang tinatanggap nila yung bata para alagaan, pero masama sa loob. Parang gano'n. Ganyan nga po, ma'am. Hindi naman po, syempre, apo niya yun. Syempre, obligasyon din niya mag-alaga. Pero yung paratang niya na mukhang pera nanay ko, obligasyon yun ng kapatid ko na bigyan ang nanay ko din. Tapos, syempre, wala naman ibang inaasahan nanay ko. Wala naman ibang inaasahan. Syempre, anak siya. Obligasyon niya yun. Saan ibang hihingi nanay ko? Alam nga mamalimos. Hindi sana, hindi niya na pinag-asawa yung anak niya. Ganun lang pala yun. Pero siyempre, obligasyon yun. Madamot ka kasi. Sama na ugali mo. Hindi ako madamot. Madamot ka kasi. Alam mo yun, pag nasa pera, lahat ganun mo. Iba yung issue ng pera, iba yung issue ng pananakit. O dito muna tayo sa pananakit. Yung sinasabing pananakit, hindi natin sinasabing totoo. Pero kapag nasa trabaho kasi si Michelle, siya ang saksi sa pananakit daw sa anak ni Michelle. Baby, humarap ka na. Yan, hindi man pinautang, naniniraan ng puri. Kasi hindi ko sinasaktan yung pamangkin ko. Ikaw yun, hindi ka lang napautang kasi. Naniniraan ka sa ipag ko. Kapalmukha mo. Ismusa kasi. Okay. Baby, ano ang problemang nakita mo? Kasi ngayon, ito po ma'am, nakita ko, naglalaro yung anak niya at saka yung anak ni Michelle. Ngayon, nag-away yung dalawang bata. Wala akong kinampihan doon. Masaktan yung anak niya, kaya sinaktan niya yung wala akong anak ni kinampihan Michelle. doon. Parehas ko yun pinigilan. Kadugo ko yun. Away bata. Anak naman niya nagtuturo. Wala akong kinakampihan doon. Parehas ko yung kadugo. Anak ko sa kapamangkin ko yun. So, ang ginawa niya, pinalo niya yung anak niya. Opo, wala, hindi ko yung pinapalo. Kasi ayaw niya pong masasaktan yung anak niya eh. Yung chismis, hindi lang doon sa pananakit. Meron din yung issue ng pera. Binibigyan mo yung nanay mo, yung biyanan mong hilaw ng 100 kada araw. Para po sana sa bata yun. Okay. So ano pa yung hinihingi na sinasabi na ayaw mong ibigay na natatawag kang madamot? Yung yung asawa ko po kasi may trabaho. Pag sumasahod siya every Saturday po, sahod niya yan. Hihingi po siya ng kesyo, pambili daw niya na sakit sa puso niya, sa high blood niya, kung ano may sakit sa kanya, masakit yung ganyan niya, ewan. Tapos, pagka aabutan siya ng kung magkano lang naman po maabot ng asawa ko, dahil construction lang naman po ang trabaho. Dagdagan mo naman to, Noel, ano naman to? Hindi ganun. Nagiging obligasyon ng anak. Hindi ganun. Kumain ng kuryente, nga puputulan na nga kami. Uy, kapal naman ang mukha ko. Hindi ganun nanay ko. May sarili yung nanay ko, Siyempre, nanay, may pagtatanggol mo. Ay, susto, grabe na kayo ng ano mo. Pagtatanggol na nanay kahit mali eh. So, pagka hindi nabibigyan ng asawa mo yung nanay niya, anong nangyayari? Ayun, madamot na po kami. Ayun, tumatanggi yung asawa mo. Hindi po tumatanggi. Ako Hindi po yung tumatanggi tumanggi. kasi ikaw ay naarangan mo. Okay. Mukha kasi sabihin mo. Kasi gusto mo lang na sa'yo. Isang beses ko lang naman po yung talagang hindi pinagbigyan. Sabi ko, Di mo malamang bigyan. Huwag mo Kanino na bigyan kasi hihingi yan? mapuputulan na rin tayo ng kuryente. Ang sahod lang Hindi naman naman nasa pala. 3,000 lang naman, ma'am. Mapuputulan na rin po kami ng kuryente. Tapos yung nanay niya nanghingi ng 500 pesos. Naka-budget na po. Sahod ko lang naman, ma'am, 8,000. 4,000 kada isang linggo. Ay, 2 beses sa isang linggo, 4,000 lang sahod ko, kinsinas katapusan. Tapos, ang nagiging budget namin araw-araw, yung nagiging sahod po ng asawa ko weekly. So, binabudget. Ang hirap po kaya mag-budget, ma'am. Mahirap ang budget ng mga anak. Kuryente, tubig. Mahirap pala mag-budget. Paano na lang ako nag-aaral yung anak Tapos, mo? nangihingi pa itong... Hindi ako nangihingi. Nanay ko yun. Dapat Obligasyon sinabi mo, ng kapatid pahingi na ko. rin kami ng ano. Obligasyon ng kapatid ko yun. Tatayo ako ulit.
Tatayo ako ulit. Okay, mauubos ang oras natin, ang kakarampa ko dahil. Oo, di ba? Okay, alam mo, nakikita ko dito talaga, kukunin mo na yung anak mo sa kanila eh. Ganun na nga, ma'am. Okay, so ano ngayon, ito ang tanong, ano ngayon ang mga option mo? Okay, sabihin na natin kukunin mo na kasi ang daming komplikasyon. Una, ayaw nila pero tinatanggap kasi siguro gusto magmalasakit at nahihingan kayo ng pera. Pag kumuha ka ng yaya, magbabayad ka din eh. At hindi talaga sasapat yung 100 sa isang araw. Ayun. So, maganda talaga, kunin mo na lang. Pero, may kinakausap tayo kanina, di ba, sa DSWD, yung batang 3 to 5 years old, mayroong probisyon ang local government sa pamamagitan ng DSWD na iiwan mo doon ang anak mo. O, hindi natin alam yon, di ba? O, may mga ibang barangay na meron ding pinag-iiwanan ng mga bata pero hindi lahat. Okay, pero ang local government, meron yan dapat Early Child Development Center. Kasi hindi lahat talaga ng mga magkakamag-anak nagkakasundo sa paraan ng pag-aalaga ng bata. Oo. Alam mo, masama din para sa isip ng bata. Tanungin natin si Doc Camille. Yung sa isip ng bata, yung nag-aaway, yung mga nag-aalaga sa kanya. Tsaka hindi ba, Doc Camille, nararamdaman ng bata kung ayaw ng mga tao sa paligid niya sa kanya? Tama yun, Ate Kuring. Unang-una, no, dapat niyong malaman na, no, pag yung mga nakikita ng mga bata na nag-aaway, akala nyo kayo lang yung nasasaktan doon. May mga bata, pag nakikita na nag-aaway ang magulang nila, ang lola nila, sila'y naapektuhan. Baka mamaya umiiyak na yan sa isang tabi at iniisip nila, akala ko ba dapat pagpamilya masaya? Pero bakit ang nangyayari nag-aaway sila? Pangalawa, nanay at lola nag-aaway, siguro unang-una dito, iha, ang dapat mong isipin, yung relasyon nyo na kahit hilaw yung biyenan mo at yung hipag mo, magkasundo kayo. Kasi ang epekto niyan sa bata, yung possibility na every time na may madidinig siyang sigawan, magkakaroon ng anxiety, matatakot yung bata. Pangalawa, iisipin niya pagdating sa ganitong pagkakataon, ang pamamaraan kung papaano ang isang tao ay magkakaayos, akala niya pag-aaway. Ayun. Kasi di ba ang isipin niya, nag-aaway kayo, tapos biglang nagiging maayos kasi napupunta na ako kay nanay ko. Pero hindi yun yung tamang paraan. Gawan yun ng paraan na maging maayos din ang pag-uusap, hindi yung ganitong klaseng sigawan. Isipin nyo na lang, yung ganyang pagsisigawan, ano magiging epekto na nakikita ng bata ngayon yan? Oo nga, malaking epekto totoo yan. Pero teka ha, hindi lang si Michelle ang may kakampi. In the red corner, Mommy Joy, dahilaw na biyanan ni Michelle, lalantad na sa pagbabalik ng Face to Face. Harapan! Kung may bida, may kontrabida. At siya raw ang isa pang kontrabida sa buhay ni Michelle. Ang hilaw na biyanan. Joy, humarap ka na! Okay. Okay. Dahil sa'yo, pati nagban-magbag-away. Totoo naman, diba? Ikaw kasi reyna ng chismosa sa yagit. Talaga? Ha? Kaya maandala ka hindi ba ano magalo? Okay, so, ano po ang problema po natin? Ano po Sila ang problema natin, Mami? Ha? Ang ngayon ko lang po nalaman ng mga issue na yan. Ngayon lang? Ngayon, ito naman, talak ng talak, plastic ako. Hindi ko alam, plastic na pala ang tingin niya sa akin ngayon. Oh. May lola pala plastic ngayon. Nagpalaga sa plastic na lola. Tama. Ha? Ito na ngayon, nilabas mo sa akin ang galit ngayon. Tapos pa narinig ko kanina, ha? Ayan. Mukha daw akong pera. Ma'am, sa mukha ko, mahina na ba ako para humingi ng pera at naging pulubi paghingi sa kanila? Alam mo yung buyan? Ang mga anak ko, ito po, dumating na bagyo sa Bicol. Nagpaalaga ng bata. Tututuwa ako at yung magpipinsan, magkakasama dahil ang bata niya talaga sa totoo, hyper. Kahit sinong bata, nananakit. Sabi ko, turuan mo kasi hindi sa akin lumaki ang development ng bata. Sa side nila. Sa side nila. Ngayon, sino ba naman siya ay mananakit? Dapat sinanggunin niya sa akin, hindi umabot kay chismosa. Naging apoy pa. Nakita ko naman talaga.
Ang lakas ninyo. Talagang, nagtatrabaho pa po kayo, Nay? Beautician po ako. Beautician. Okay. Alam niyo po, single nanay po. Okay. 10 anak na buhay ko na ako na lang. Wow, 10. 10. Okay. Ito naman ang naiintindihan ko. Ayoko yung may reklamo ka sa akin, hindi ako ang kakausapin mo. Ayun na nga po mauuna pa, nalalabas sa ibang tao. Imbis na sa pagmumukha ko na lang sabihin. Hindi, ang akin naman po, Tiguring, kung pinalo, may basa. Naglalaro po ang mga bata kasi may maliliit din tong anak. Naglalaro kasi ang anak niya matalon. Hindi naman lahat ng bagay, mababantay, nagluluto pagkain nila. At yung sa 100 na sinasabi niya, binibigay niya, yung 100 sa pagkain lang ng anak niya, kulang pa. Hindi ho naman sa natura maglalabas din ako. Mga anak ko po yan, mga apo ko yan eh. Pinakibantay ko lang ho, may ire-reban ako. Magkano po ang reban? Ihahambing mo sa 100 mo, tapos sabi mo, pagkabuka akong pera. 10 anak na buhay ko, mukha pa akong pera po mo. Sa pagmumukha ko, mukhang pera pa po. Kaya pala nangingi kayo ng 500, hindi lang kayo nabigyan, madamot na ako. Ay, sino nagsabi sa'yo madamot? Hindi ka marunong umistindi. Anak ko ho, ang hinihingihan ko, hindi siya. Paano sinasabi ako nagdamot? Okay, tamo, Bigay sa bunganga niya nagsasabi. Sa bunganga mo, nagmula na madamot ka. O, di kaya nga. Ikaw nagsabi sa akin nun, ikaw nagsabi. Ang komplikasyon talaga dyan, yung siyempre kahirapan, kakulangan, at saka walang espasyo sa bahay, etc. Lahat po ito, kung nagkakasundo-sundo, okay. Pero talagang mitya talaga yan ang hindi pagkakasundo-sundo. Alamin nga natin ang mga sasabihin ng sausawero at sausawera na narinig na ninyo ang napakaraming impormasyon. Ang bilis nila magsalita eh. Ate Coring, dito na umpisa na natin dito ha. Nay, ano masasabi mo? Masasabi ko kay Michelle, dapat hindi ka na nag-iiwan. Ang trabaho mo, iwanan mo na yan. Ang anak mo ang alagaan. Hindi yung umaasa ka dito. Hindi mo pa nire-respeto magulang ang biyanan mo. Nire-respeto lang po yan. Hindi lang po hindi. Eto, pakinggan naman natin. Ano masabi mo kina Nineng sa kay Mami Joy? Ang akin lang po, kahit anong kulit ng bata, hindi dapat sasaktan. Nagtiwala po siya na ipinaalaga sa kanila kasi kadugo niya eh. So kahit ano pa yan, dapat hindi talaga sinasaktan ng bata. Kasi makaka-apekto po yan sa behavior ng bata. Yeah, tama. Sa kultura natin, Dr. Love, tanungin natin ang ating mga tagapayo. Sa kultura natin ng ganito, does it work? Does it work na nagdadamayan? Parang omitsya lang talaga ng gulo yan. Normally talaga nagdadamayan. Sa Pilipino, may extended family. Nakikita natin sa pamilya natin yung anak, may mga apo na nakatira pa rin sa bahay ng nanay. Ano? Ngayon, Michelle, sa itsura, nawalan ka ng mag-aalaga sa anak mo. Sa uri ng pakikitungo mo sa biyenan mong hilaw, na tinataasan mo ng boses, pinapanood kita kanina pa maswerte ka, hindi kita manugang. Kasi dapat nire-respeto mo yung magulang ng ka-live-in mo. No? Kahit anong sama niyan, huwag kang sasagot sa kanya. Sabihin mo ng mahusay. Sa demeanor mo kanina, nawalan ka na ng mag-aalaga ng libre. Kung ang nanay ay humingi sa anak, doon sa kinakasama mo, hindi kayo kasal no? Humingi doon sa anak niya ng pambili ng gamot, normal lang yun sa nanay. Lambing na ng nanay yun sa anak. Etong problema ngayon. Sa batas natin at sa batas ng Diyos, ang may pananagutan sa pagpapalaki ng anak, responsibilidad ng isang magulang. Hindi ng yaya, hindi ng biyanan, hindi ng kung sino pa man. Ikaw ang may responsibilidad doon sa anak mo. Miss, mahirap talaga maging nanay. Ang sa akin lang, respetuhin mo yung matanda. Huwag mong taasan ang boses, anak. Napakasagwang itsura. Napakasagwang itsura. Kahit tama ka, sa amin hindi namin ginagawa yan. Lalamasin ng nanay ko ang bunganga mo ng asin pag ganyan ka. Ayun. Okay. Salamat, Ate Coring. Yan ang mga payo ng Dr. Love sa mga relasyon. Okay, alamin natin mula kay Attorney Lorna naman. Ano ang mga option niya, Attorney Lorna, para sa pag-aalaga ng anak? Kasi sa totoo lang, hindi ba sa family code, kapwa ang mag-asawa, lalaki at babae, ay may responsibilidad na kumita para sa pamilya. Tama. So, yun ang, Ate Coring, yun ang bagong
nakikita natin sa family code na pinalitan na yung old provision ng civil code na ang lalaki ay dapat magtrabaho, yung babae ay nasa, sabi nga nila, yung babae pangkama at kusina lang, mali naman yun. So sa family code, equal ang right for support of family, to support the family, at parental authority, no? So pag-usapan ninyo itong to take care of your children, it is both moral and legal. Ang ginagawa mo, punishable by law yan. Kung tumuloy-tuloy pa yan, merong obligasyon ng state na kunin nga ang bata sa iyo. Hindi ba? Pero sabi mo nga, Attorney Lorna, pwede niyang kausapin ang kanyang employer for daycare. Meron kang mga option na gano'n. Siguro yun ang intervention natin, ano? Pwede yun, plus yung provision ng local government. Correct. Provision ng early local child development. Correct. Between 3 to 5 years old. O, di ba? So, ito naman, si Doktora Camille. Ano ang iyong maipapayo? Unang-una, no, dito, ano ang nakikita natin? Kasi kung meron kang sinasabing hindi maganda, talagang hindi kayo magkakasundo. Lalo na kung sabihin mo sa pagiging relasyon nyo ng magbiyenan, avoid accusation. Kasi pag nag-aakusa ka sa isang tao, kay biyenan mo yan o hindi, masakit sa loob at talagang gaganti rin ng hindi magandang pananalita. Pangalawa, yung possibility na sinasabi natin, practice empathy. Ano ba yung empathy? Ito yung pamamaraan na ang isang tao ay marunong umintindi ng mga sinasabi ng iba at binibigyan ng pansin, hindi yung pinapalaki at binibigyan mo ng sasabihin mo, ay hindi, ganito. At talagang ganyan klase yung aking yung biyenan ko. Pag meron kang tinatawag na empathy, naiintindihan mo kung bakit ganon ang biyenan mo, kung bakit ganon ang hilaw mong hipag, at ikaw din, maiintindihan mo, hindi ka makikinig basta-basta sa mga chismis. Ang iisipin mo, yung makakabuti sa'yo, yung kapakanan ng anak mo, at kung papaano magiging mabuting nanay. Yun lang po. Magkakasundo na kaya kung yun ang gagawin, kukunin na lang yung bata po sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Tapos wala namang problema sa utangan, pagkapatawaran sa lahat ng mga nasabi, lumabas sa bibig, ganyan. Bakit naman hindi? Okay, malalaman natin kung ano ang kalalabasan ng alitang ito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! So pagkatapos natin nahanapan ng mga option, hindi ba talagang parang nagkakasundo na tayo ni Neng at saka ni Mami Joy, wag na natin pag-usapan yung mga bagay na hindi natin mapapatunayan, di ba? Kasi ngayon ang pag-usapan natin yung moving forward, ano ang gagawin natin. Palagay ko kukunin mo na yung bata muna sa kanila. Opo. Hahanap tayo ng paraan para yung bata maalagaan. Hindi. Kasi 3 years old yung bata. Agayan sa bahay. Mami, kakatok sa gate. Lang ka namang tsutsupihin mo. Totoo hindi ba? po, mami. O di syempre, mo? Huwag ka malikot ulit-ulitin ko, huwag malikot Opo. Siyempre, ando doon din at ando doon. Oo. Ang pagka-hyper ng bata. Ang feeling ko, si nanay, mahal niya yung anak mo. Wala po problema. Lahat naman po ng apo ko, mahal. Lang po talaga. Kasi so talagang yun lang nga, yung mga komplikasyon kasi Mami Joy, pwede ka naman bisitahin pag Sabado, Linggo, ganyan, di ba? Yung bata nga po napunta sa bahay. Oo, kasi ako lang po talaga actual po pag ito sila sa Bicol na. Correct. Ako na lang po natitira sa bahay. Ayaw niyang pakawalan, Pero eto, hahanap tayo ng paraan para hindi siya kumakatok. Meron talagang paglalagyan yung bata para sa pag-uwi mo, tsaka mo na lang kukunin doon. Pero sana naman, magkasundo na kayo, magpatawaran na kayo. Hindi naman po, Ate Kuring, hindi rin naman papayag anak ko pagkakait niya yung apo ko pupunta sa bahay, sasabihin, ay, wag ka pupunta. Ay, hindi. Pagagalit din mo anak ko. Correct. Kaya hindi naman din bagay. Ang kinagagalit ko, bakit naniwala ka kagad sa iba? Hindi ka muna sangguni sa akin. Ayan, nag-uusap na tayo ng mahinahon. Lahat ng bagay na pag-uusapan ng mahinahon. O wag na tayong gagatong, wag na tayong mag-chismis, yaan mo na sila. Pero kung tutulong ka, baby, tulong ka na lang habang humahanap tayo, ng daycare center para sa bata. So sa palagay nyo,
may posibilidad naman na mag-uusap kayo ulit at magkakasundo. Kami po talaga, ma'am, ng biyanan ko. Okay po may kami. posibilidad Wala naman. naman problema sa akin Nung kahit na dumating lang po. magalit. Kung kakausapin, okay lang dahil sila ho, anak ko naman sila. Hindi ko naman Ayun. pwedeng itakwe dahil anak ko. Correct. Ang akin. Kaya ba ninyong magkamayan? Kahit kamayan lang, Mami Joy. Kaya naman po na umaakap naman ho sa akin yan Okay, kamayan lang. Teka muna, Mami Joy, di mo ako Hindi, kalaban, hindi ha? naman po. Sandali lang. Halika. Ayan. O, ito ang kamay ng nanay na nagpalaki ng 10 anak. O, ayan. O, tignan niyo. Ang liit-liit, pakamandag. Ang liit-liit, may nagsasabi sa akin, mas maliit pa plastic pala daw sa aking ako. tao. Eh, kasi may sinabihan po akong madamot eh. Hindi naman talaga madamot. Sabi mo, pinabangalan. Huwag mo lang sabihin yan. Huwag na natin paalala ang nakalipas. O. Sorry po. O, kita mo na. Ayan. Okay. O, ngayon naman, ayaw maghiwalay. Ay, ewan ko sa inyo. Si Mami Joy naman daw sa kayong bouncer. Okay. Ang mga dating nagmamahalan at saka nagdadamayan sa iisang pamilya, ngayon ay halos ako nagpapatayan sa galit. Simple lang naman po ang pinanggalingan nito. Akala ko nga po, simpleng-simple lang ang issue Naging komplikado dahil number 1, sama ng loob. 'Di ba? Number 1 factor yan, yung sama ng loob. Tapos number 2, init ng ulo dahil nasaktan ng kalooban. Yan. Tapos number 3, hirap ng buhay. Nakakagatong yan ng ating mga galit sa katawan. Pero kung iintindihin lang natin ang ating sarili, no? Makokontrol din natin ang ating mga sinasabi at ginagawa. Ayun. Yung hindi na kailangan mangyari, pwede naman pong mahinahon ng usapan, siguradong magkakaintindihan. Ayan, nagyakapan pa nga. Ayun. Palakpakan naman natin. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta't may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Nalugi ang negosyong Leche Flan dahil natapon sa kalye ang lahat ng paninda na magagawa ng naghahabulan na mag-ina. Hindi naman ako nagtitinda sa bangketa, naglalako lang ako. Bigla ka nagbuhos. Di mo man lang tinitignan yung binubuhusan mo. Ate, madilim doon, te. Talagang lugi po talaga yung paninda ko. Pasensya lang naman ang hinihingi ko sa inyong dalawa. Hindi nyo maibigay sa akin.